OSH practices sa mga nakababatang trabahador na madaling kapitan ng sakit, madaling maaksidente sa trabaho. Ang Safety Talk ay ginanap sa iba't ibang construction sites sa National Capital Region itong nakaraang linggo na sinimula sa mega-wide construction site sa Cubao, Quezon City at sa Makati Development Corporation Vertis North Project. Ang Toolbox Talk ay isang informal na pagpupulong na nakapokus sa mga usaping kaligtasan na may kaugnayan sa workplace hazards at safe work practices. Ito ay regular na ginagawa sa job site bago magsimula ang trabaho. Nakapokus ang usapan sa istriktong implementasyon at pagsunod sa OSH standards at enhanced preventive measures para maiwasan ang mga aksidente at sakit sa mga construction sites, partikular na ang mga nakababatang trabahador. Base sa ulat ng ILO, ang mga trabahador na edad 15 hanggang 24 na taong gulang ay mas nakakaranas ng mas mataas na bilang ng work-related injuries kumpara sa mga nakakatandang trabahador. Sinabi ni Labor Secretary Sylvester Belli III na ang pagbibigay ng Safety Talks ay isang mahalagang kampanya ng DOLE at ILO para matugunan ang occupational safety and health concerns sa mga nakababatang trabahador at ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan para mapanatili ang pamalayan sa mga kaligtasan at kalusugan sa lugar na pinagtatrabahuhan, pati na rin sa pagsunod sa OSH standards. Sa isang ulat ng Bureau of Workers with Special Concerns o BWSC, nakapagbigay ang Department of Labor and Employment o DOLE ng livelihood at emergency employment assistance sa halos 300,000 trabahador sa bansa. Sa pamamagitan ng Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DILEEP, sinabi ng DWSC na ang tulong ay saklaw ang nakalipas na 8 buwan mula Hulyo ng nakaraang taon at nakinabang dito ang mga mahihirap, delikado at marginalized workers. Ang DILEEP ay isang flagship program para sa mga trabahador. Binibigyan sila ng tulong sa pamamagitan ng kapital o panandaliang trabaho. Batay sa ulat ng BWSC, sinabi ni Labor Secretary Sylvester Belli III na pinapaabot ng gobyerno ang trabaho at livelihood assistance para makatulong sa mga displaced workers na makahanap ng panandaliang trabaho at sa huli ay magkaroon na sila ng tiwala sa kanilang sarili. May dalawang sangay ang DILEEP. Ito ay ang Kabuhayan Program at Tulong Panghanap Buhay sa ating displaced workers o TUPAD. Sa kabuuan, may 54,643 workers ang nabigyan ng livelihood assistance. Ang assistance ay naglalaman ng starter kit o negosyo sa kariton o NegoCart, Enterprise Development Program, Workers Income Augmentation, at Youth Entrepreneurship Support. Sa ilalim ng TUPAD program, 226,281 workers naman ang naitala na nagbenepisyo sa employment scheme na dinisenyo para mabilisang matugunan ang malawakang pangangailangan ng trabaho. May karagdagang 17,591 workers naman ang natulungan sa pamamagitan ng TUPAD Augmentation Measures Program para maiwasan ang pagkawala ng trabaho at emergency employment assistance para sa mga displaced workers. Ang mga benepisyaryo ng TUPAD ay inatasang gumawa ng social community works, kamukha ng paglilinis ng mga kanal, paglinis ng sidewalks, pagtanim ng mga puno at paggawa ng ilang mga karaniwang public facility. Anya Bello, ang mga benepisyaryo ay sumasaklaw sa mga self-employed na kulang ang kanilang kinikita, mga magsasaka na walang lupa, mga hindi nabayarang family workers, magulang na mga child laborers, mga mabababang sumasahod o seasonal workers, at mga displaced workers. Para ma-maximize ng mga trabahador ang benepisyo ng programa, nag-issue kamakailan si Secretary Bello ng Department Order na taasan ang presyo na pwedeng kunin ng individual na benepisyaryo sa DILEEP. Tinaasan ito mula sa 10,000 at ginawa ng 20,000 piso.
Kasama sa department order ang probisyon sa basic sanitary tools at mga aksesorya ng dole